magkaroon ng revolusyon. Yan din ang sinasabi ng iba eh. Wala na kasing ibang tatayo ang tao, lagay niyo sa report niyo. Sabi ko, tatayo ang tao, armado. Magsasakit ang ulo ninyo. Maiihi kayo sa salawan. Huwag niyo kaming gagawin. Kasi sindikato kayo eh. Totoo. Sindikato ka, Marcos. Tarantado ka. Ikaw yung godfather dyan. Ikaw yung walang niya dyan. Ikaw yung putang niya na talaga. Napakawalang niya mo. Animal ka. Kung di ka pa kinukuha ng langit, alam ko kinuha ka na ng langit eh. Kung di ka pa kinukuha ng langit, sana di ka na magising bukas. I know it's wrong, but I know kung ganyan ang isipin at gusto it's niyang mangyari sa justified kanya. to save 120 million Filipinos. To will that sana hindi ka na magising, mapangungot ka o ma-overdose ka, mga animal kayo. Para smooth yung transition. Ang problema may umupong na patay ka. No? Ayaw nyo maglabas ng medical bulletin na kinutsaban nyo pati yung mga practitioner. Na nag-club down kayo na si Jumping Jacks 001 kita mo yung over kinalmakalmaan nyo. Sinabihan nyo, easy. Kasi halata eh. Tapos ngayon, yung NBI, wasak na wasak. Wala. As an institution. Siya ngayon ang atak sa si Boeing. Yung mga matatagal dyan na matitino, hiyang-hiya sila. Ang tanong ko lang sa mga taga dyan sa NBI, bakit hinahayaan niyo yan? Wala. Kasi yun eh. Na kung sino yung labas tanganan, ganun ganun din sa AFP at sa PNP. Wala Bakit naman hinahayaan ninyo sirain yung institusyon? Sirang-siraan. Ang gusto talaga nila to remain in power. Yes. So ngayon game plan, yung kay Aimee, mag-charter change. nung pa naman matagal na nilang gusto yan eh. Hindi lang nagtagal. Hindi kaya people initiative ngayon, babrasuhin. Namputya. Question is, will you allow, mga kababayan, will you allow charter change? Hindi na change? pwede yan. Yung 2 taon na lang natitire. Yung iba, ayaw na eh. Yes. Ayaw na maghintay. O eto, hindi lang si Captain Dado ang nagsasabi niyan. Itong mga sinasabi na ito ng Captain Dado, yan yung sa tingin lang niya na maaaring mangyari na talaga magkakarevolusyon at itong revolusyon na to ay madugo kasi mag-aarmas na ang mga tao. Kasi nga, wala nang ibang paraan eh para matapos tong ginagawa na to ng gobyerno. Wala na talaga. Kasi nga, gagawin nila ng lahat para hindi sila mawala sa pwesto. Talagang i-extend nila yung term, i-disqualify talaga si VP Sara. Talagang gagawin nila yung con-as na yan para sa ano. Kasi nga, di ba tinatakot ng mga tao yung mga congressman na tandaan natin yung mga boboto na impeachment, hindi natin yan iboboto sa sunod na election. So, ang sinasabi nila ngayon, huwag kayong matakot kasi walang eleksyon. O paano nga naman, dilalakas talaga ang loob ng mga walang hiya doon. Tanggap lang ng bayad, tapos magtatagal pala pa sila sa pwesto. Sobrang hayahay nila, di ba? Kaya ngayon, sinasabi ko nga, ang dami ko nang nakikita, mismo mga nagbablog talaga sila, mga nagsasalita sila sa page nila na sinasabi nila na panindigan na natin tong revolution kasi yun na lang ang matatakbuhan ng mga tao ngayon. Kasi wala na eh. Hindi na kaya sa mga pabatas-batas na yan, sa mga pa-legal-legal na yan, na panawagan, hindi na kaya sa ganyan. Wala nang tatakbuhan ng mga tao. Kanila ang Congress, Ombudsman, DOJ, NBI, lahat. Ngayon, tinatrabaho pa ang Supreme Court. Saan patatakbo ang mga tao? Ano pang laban? Wala na eh. Yun na lang talaga, revolusyon na sinasabi niya. Hindi lang si Captain Dado ang nagsasabi niyan, marami. Ngayon, may mga hamon na nga ngayon eh. Wala palang schedule pero ang hamon na nila, buwis buhay na talaga tayo. Wala na eh. Wala na tayo ibang tatakbuhan kundi tayo mga ano. Pag hindi pa tayo kikilos, wala na. Kasi nga, testing nila yan eh. Na kahit pala kasuhan namin ng kasuhan, kahit pala ganito ang gawin namin, wala naman pala. So, ayan, tingnan natin kung hanggang saan naabot o kung magkakaroon at magagawa talaga ito ng mga tao. Kasi kung hindi, wala na. Kasi sindikato kayo eh. Talagang grabe. Sindikato ka, Marcos. Tarantado ka. Ikaw yung godfather dyan. Ikaw yung walang niya dyan. Ikaw yung putang niya na talaga. Grabe, mapapamura ka na lang talaga. Napakawalang niya mo. Animal ka. Kung di ka pa kinukuha ng langit, alam ko kinuha ka na ng langit. Kinuha na daw, nasa freezer na daw. Ewan ko lang. Sana di ka na magising bukas. Pero kung sino ba yun, kuhanin na rin sana yun. But I know na it's justified to save 120 million Filipinos. Yes.
Wala, hindi naman. To will that sana hindi ka na magising, mapangungot ka o ma-overdose ka, mga animal kayo, para smooth yung transition. Ang problema may umugong na patay ka, no? Ayaw nyo maglabas ng medical bulletin na kinonsyaban nyo pati yung follicle nga, hindi kaya, yung pa kaya. Na nag-clamp down kayo, na si Jumping Jacks 001, kinalma-kalmahan nyo. Sinabihan nyo, easy. Kasi halata Tapos ngayon, yung NBI, wasak na wasak as an institution. Sirang-sira. Yung mga matatagal dyan na matitino, hiyang-hiya sila. Yes. Hiyang-hiya. Hindi lang makapalag sigurado. Ngayon, ginagamit nila. Ang tanong ko lang sa mga taga dyan sa NBI, bakit hinahayaan nyo yan? Na lapas tanganin. Ganon din sa EFP at sa PNP. Bakit hinahayaan ninyo sirain yung institusyon? And I hope God strike you down for all your offenses, all the evil things that you have done to the Filipino people. God strike you down. Kung ikaw double ka na lang, God strike you down also. Yes, kahit just a matter of dapat kuhanin ka time. Mapupuno rin ang taong may sukdulan ba? Aapaw. Yung huling-huling one, yung huling-huling patak ng kawalang yan, hindi natatanggapin ang taong kaya niyan. Yes, may sukdulan. Maraming trigger Maraming trigger. Ang gusto talaga nila to remain in power kasi masarap Yun talaga. Magagastos nila yung gusto nila, mabibili nila yung tao, they will remain in power, lord over the Filipino people, at saka feeling nila magaling sila. Napakawalang yan ng mga to. Sobra. So ngayon game plan, yung kay Aimee, grabe yung sinabi ni Aimee, mag-charter change. Grabe nung pa naman naggusto mag-charter change. Pwedeng baliwala. Hindi kaya people sensitive ngayon, babrasuhin. Question is, will you allow, mga kababayan, will you allow charter change? Hindi papayag ang mga tao. Yung 2 taon na lang natitira. Yung iba, ayaw na magkaroon ng revolusyon. Yes. At madugo yung revolusyon na yan. Tatayo ang tao, lagay niyo sa report niyo. Sabi ko, tatayo ang tao, armado. Magsasakit ang ulo ninyo. Maiihi kayo sa salawal. Tingin ko, isa lang tumayo dyan, 2, 3, grupo. Ang masama dyan lahat, magsanib-sanib. No? Nangyayari na yan. Under one battle cry. Putang ina ninyong lahat. Yun yung battle cry. Tang ina ninyong lahat. Grabe, no? Yan ang battle cry. Pilipino kami, tang ina nyo. Huwag nyo kaming gagawin. Sasagasaan lahat. Kaya aasa kayo sa AFP, PNP, NBI. Wala yan. Ilan lang kayo? Ilan mo yan, NBI? 30,000 something. AFP, 150. PNP, 200. O, wala kayong 400,000. Sagasaan nyo. Sagasaan kayo ng taong bayan. 1 milyon lang ang lumabas dyan 100,000 nga lang lumabas dyan maihi kayo sa salawal Anong gagawin nyo ngayon? Sabi ng Amerika, pagka nagkaroon ng ng bloody na confrontation at may mga namatay na civilian, papasok ang Amerika. Yun yung sinasabi ngayon Hihintayin pa ba nila yun? Pwede namang lakpinan nila yung adik. Feedback ni Commander Panadero. Sinasabi ko na para ma-warn kayo Kasi tanga kayo The Filipino will engage you. The Filipino people will engage you. And they don't care kahit 10,000, 20,000, 100,000 lang sila. They don't care. So ayan, lagi na itong sinasabi ni Captain Dado. Tapos ngayon, naririnig ko na rin to dun sa ibang mga leader, dun sa leader ng mga may page. Sinasabi nila na, wala kung ganyan ang gagawin nila, di ba yung sinabi nga ni Aimee na talagang nakaano na yung CONAS, babaguhin nila yung constitution para hindi sila mawala sa pwesto, tapos i-extend pa nila yung term. Talagang gagawin nila lahat kasi nga bayad na, tapos ang dami na mga pangako dun sa mga congressman ng mga buhayan na huwag kayong mag-alala kasi hindi naman mag-e-election kahit hindi kayo hindi nyo kailangan ng boto ng mga ng mga tao nyo. Kasi yun yung banta, di ba, na yung mga pipirma, tandaan nyo yung mga taong yan, huwag nyo iboto, di ba, mga ganyan. So ngayon talagang
Sinasalag talaga nila lahat yan. Ang dami nilang mga ipinapangako. So, kaya ang sabi nga ang dami na nagkasabi, hindi lang to si Captain Dado, na wala na tayong ibang choice kundi magrevolusyon. Yun na lang talaga yung kailangan para mawala yung pinakang ugat ng lahat ng nangyayari to sa Pilipinas. Yun na lang yung way para mawala to si Marcos Jr. Kasi wala eh. Hindi na talaga alis sa pwesto yan. Kasi nga, sabi nga ni Baste, ayaw na niyang mawala sa pwesto kasi pag nawala siya sa pwesto, once na bumaba siya sa pwesto, makukulong siya sigurado. Kita mo yan. Talagang pinapatunayan na siya ang mastermind ng lahat ng yan at napakadami talagang nakulimbat nitong bangag na to. Kung talagang iimbestigahan lang, kung aayusin lang talaga. Pero wala na nga kasi hawak niya ang ombudsman, ang Congress, ang Senado, pinipilit rin nilang makuha lahat. Ginagawa nila pag tatakutin or babayaran. Ganon, papangakuan. Tapos ang DOJ lahat. Tapos ngayon, tinatrabaho na rin nila yung Supreme Court. Ganon sila. O operan o tatakutin. O syempre, kapag may pamilya ka, doon ka na lang sa offer. Kasi naman mayari yung pamilya mo, di ba? Ikita mo naman, ang dami na nilang ginawa na wala namang tumatayo. Meron nga mga nagsasalita, marami. Pero, wala namang nangyayari. Ang basihan na lang dyan, yung kay PRRD. Maling-mali, sobrang mali yung ginawa nila doon. Mahal na mga tao si PRRD, nagwawala ang mga tao. Wala pa rin nangyari, walang nagawa. So, yan yung mga basihan nila na kahit naman ano palang gawin namin na panggigipit, pag nanakaw ka, walang hayaan, wala lang naman palang gagawin yung mga tao. Magyayaw-yaw lang ng ilang araw, tapos na. Wala din, kasi nga takot naman sila. Saka hindi naman nila kaya yung mga nakaharang na pulis. So kaya kailangan, kung talagang magaganyan kayo, ang dami na ngayon pati yung ibang page, sinasabi nila na yung mga gustong kumasa, talagang yung buwis buhay na talaga itong laban na to para mag-resign na mawala to si Bongbong Marcos. Marami nang ganyan. Kasi wala na talaga eh. Wala nang ibang sasabihin mo, yung sa batas-batas pa, dadaanin yung sa batas-batas. Wala. Sobrang gagaling ng mga attorney ng DDS. Talagang minamali lang ng iba pero wala na talaga. Ang dami na naghahamon ngayon kung sinong sasama, tatayo at itindig para matapos na ang lahat ng to. Makikita nyo yan, kalat yan sa mga iba't ibang page. Talagang sinasabi nga na kailangan ng kausapin si Chavit para mag-provide ng yung mga gusto sumama kung sa malalayong lugar, mag-provide ng masasakyan para magkaisa dumami na at talagang matapos na tong mga bangag na to.